Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o Jesus na muli kami magkakasama online. Amin pong dalangin, Lord, na samahan nyo kami sa amin pong pag-aaral. Dalangin po namin, Lord God, ang banal na spirito. Patuloy na kayo po ang siyang kumilo sa bawat isa po sa amin, Lord God. Patuloy na kayo po, Lord Jesus Christ, ang siyang madakila, ang siyang maluwalhati at maparangalan. Salamat Lord na kasama ka po namin, Panginoon. Salamat Lord na ikaw ang aming tagapagturo sa oras na ito. Patuloy na dakilain ka, patuloy na parangalan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating topic 158, Jesus is the Lamb of God. Kukuhanin po natin ang ating main verse sa John chapter 1 verse 29. Ito po yung sabi ng salita ng Diyos. The next day, John, referring to beloved John, disciple of Jesus Christ, he saw Jesus Christ coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." It's not John the beloved, but John the Baptist, rather. Sabi dito, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Yan. So ito po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Tingnan muna natin yung ating introduction. Yung concept of Jesus as the Lamb of God, kordero ng Diyos, is simply or deeply significant to us Christians. Kailangan maunawaan po natin bakit ba tinawag na Lamb of God si Jesus Christ. It emphasizes His sacrificial role para ma-redeem po tayong sangkatauhan from our sin. This truth invites us to reflect on the Old Testament prophecies and their fulfillment in the life, death, and resurrection of Jesus Christ. So tayo naniniwala tayo na even in the Old Testament, andun na, pinaprophesy na, sinasabi na po doon yung mangyayari sa New Testament na si Jesus Christ makukrucify sa cross, iaalay yung kanyang buhay, siya ay mamamatay din, muling mabubuhay uli after 3 days, and then He will ascend to heaven. It is the fulfillment in the life, in the death, and the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. So tingnan natin yung background para mas maintindihan natin yung verse na binasa po natin. Yung title na Lamb of God or Kordero ng Diyos, it draws from the Old Testament practices of animal sacrifices. Kasi in the Old Testament time, ang ginagawa, sinasacrifice, pambayad ng kasalanan, yung mga animals. Were lambs, yan, normally in their time, yung mga tupa, ito yung ginagamit na offering as atonement for sin. Mababasa po natin ito sa Old Testament books na Exodus chapter 12 verses 5 to 7 at Leviticus chapter 4 verses 32 to 35. So dadaanan po natin yung verses na yan later para mas maintindihan po natin saan ba kinuha, bakit sinabi ni John the Baptist na narito na, dumarating na yung kordero ng Diyos. So these sacrifices symbolize the temporary covering of sin. Ang ginagawa po kasi before, kapag nag-offer ka ng lamb, yung dugo ng tupa, panandalian lamang na kino-cover yung kasalanan. Jesus, however, is the ultimate fulfillment of these practices, a perfect, unblemished Lamb who takes away the sins of the world permanently. Yun po yung kagandahang ginawa ng ating Panginoon. Hindi na uli natin kailangan mag-offer ng another lamb katulad na ginagawa ng Jews in the Old Testament time. Kasi nga once and for all, inalin na ni Jesus Christ yung buhay niya. Siya po yung perfect na offering, unblemished lamb na sabi dito who takes away the sins of the world permanently. So ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, lahat ng mga kasalanan po natin, past, present, and even future sins, pinatawad ng Diyos Ama. His sacrifice marked the shift from ceremonial to eternal salvation. And the good thing is that tayong lahat ng mga mananampalataya ni Jesus Christ, we are assured na meron po tayong buhay na walang hanggan. It's just more than a ceremony or ritual na ginagawa before in the Old Testament time. Tingnan nyo, ganito katindi yung procedure na ginagawa in the Old Testament sa pag-aalay ng mga tupa or kambing. Sabi ng Exodus chapter 12 verses 5 to 7, kailangang lalaki ang tupa o ang kambing. 1 taong gulang, walang kapintasan. May ganon silang qualification before you offer. Aalagaan ito hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatay ng buong bayan ng kanilang inaalagaang hayop.
kukuha sila ng dugo nito. So kasi nga yung blood yung mismong pinang-offer at ipapahid sa magkabilang poste at itataas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Ito rin yung sabi ng Levitico naman, chapter 4, verses 32 to 35. Kung ang handog para sa kasalanan na isang tupa, kailangang babaeng walang kapintasan. So ito naman yung procedure. Ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay at papatayin ito sa pinagpapatay ng handog na susunugin. Kukuha ng kaunting dugo ang pari kasi during that time it was the priest na nagdadala ng offer dun sa Holy of Holies at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay papahiran niya ang mga sungay ng altar na pinagsusunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay bubuhos niya sa paanan ng altar. Kukunin niya ang lahat ng taba nito gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Kasama ng pagkaing handog, susunugin ito ng pari para matubos ang kasalanan na naghandog. Tingnan nyo, pantubos kasalanan. Pero sabi, temporary lang yung ginagawang pag-aalay in the Old Testament. Unlike sa ginawa ni Jesus Christ, sabi nga permanent. John the Baptist declaration in John chapter 1 verse 29 in the New Testament na, 'di ba? It is connected to Jesus Christ's arrival to these long-awaited promises, affirming his divinity and role as the Savior. Kasi na-prophesy na nga na merong isang Lamb of God na siya yung magliligtas sa bayang Israel. At tayo, kahit hindi naman tayo bayang Israel, kasama po tayo sa tinubos ng ating Panginoon. Kaya sabi ng verse natin sa John chapter 1 verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayan, so sana clear po sa atin yung story from the Old Testament and then bakit ito sinabi ni John the Baptist nung dumating na nga si Jesus Christ. Kasi alam niya yung prophecy, alam niya na darating yung kordero ng Diyos na magliligtas sa atin. Yan. So meron po akong 3 points na gustong iwanan sa atin tonight para mas lumago pa tayo sa understanding that Jesus Christ is the Lamb of God. Number 1, always remember that Jesus Christ's sacrifice is already foretold in the Old Testament. So hindi pa siya nangyayari in the New Testament, future pa siya in the New Testament, pero na-foretold na siya, na-prophesy na siya in the Old Testament. Yan. At makikita natin si Jesus Christ even in the Old Testament. A perfect example nito in the Passover lamb. Nang mababasa po natin sa Exodus chapter 12 verses 1 to 11. It is a symbol of protection and deliverance. Just as the blood of the lamb spared the Israelites, di ba ganun yung ginawa? Nilagay yung mga dugo nung tupa doon sa hamba para yung angel of death hindi pumasok doon sa tahanan ng mga Israelites. So, na-spare sila. Yung mga panganay na anak ng mga Israelita na-spare. Kaya nga namatay yung panganay na anak ng Pharaoh kasi nga hindi naman sila naglagay ng blood of the lamb. In the same way, it is the analogy or example or typology of Jesus' blood shields believer from eternal judgment. So tayo din, hindi mo man yan nakikita, pero meron po sa atin na blood of Jesus. Yan. At yung blood of Jesus in the spiritual na nasa atin anong tinanggap natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay natin, yun yung seal natin, yun yung shield natin as believers na hindi na tayo paparusahan sa eternal judgment. Hindi tayo pupunta ng impyerno, kundi meron tayong assurance that we will go to heaven. Ang relevance nito, Jesus fulfills the promise of ultimate deliverance, 'di ba? Hindi natin kailangan pumatay ng tupa, ilalagay doon sa ating pintuan, 'di ba? Para hindi po tayo daanan ng angel of death. Kundi tinanggap na natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay natin. Tingnan niyo po, ito po yung nangyari doon sa Exodus chapter 12 verses 1 to 11. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambahan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ang isang buong tupa, magsalo-salo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang tupa ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 ng buwan at sa
kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inaalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito, yan na nga, at ipapahid saan sa magkabilang poste at itataas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilagang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Pasko ni Yahweh. Yan, ito na nga po yung instruction dun sa Passover na para sila nga po ay lagpasan ng angel of death. Ito yung panuntunan na kailangan gawin ng Israelites during that time. Yan, so ito po yung illustration niya. Sabi ko sa inyo, yung ginawa nila na paglalagay ng blood ng lamb doon sa hamba, doon sa pintuan nila, that is the symbol of Jesus Christ being crucified in the cross. Siya yung naging tupa na inihandog, pantubos ng kasalanan, for protection, for deliverance, para magkaroon tayo ng assurance na meron po tayong buhay na walang hanggan, ma-exempt po tayo sa eternal judgment, sa punishment sa hell. Amen. So ganun po kabuti ang Diyos. Point number 2, Jesus as the Lamb in the New Testament. So ang tinutukoy na ng bagong tipan na tupa, walang iba kundi ang ating Panginoon. Wala nang iba pa. Wala nang susunod pa kay Jesus Christ. Ayan. Kasi baka ma-confuse tayo, di ba? Minsan may mga nagsasabi, ako yung Son of God. So it's only the Lord Jesus Christ. Hebrews 9:12 describes how Jesus entered the most holy place with His own blood, achieving eternal redemption for humanity. Remember, His sacrifice surpasses any ceremonial act of the Old Testament, providing true salvation. 'Di ba? Hindi mo na kailangang gayahin or ulitin yung ginawang ceremonial act ng Old Testament kasi si Jesus Christ lang naman talaga yung tunay na kaya mag-provide ng salvation. At ngayong mag-Holy Week, huwag nating tularan or ulitin yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Hindi mo kailangan magpapako sa cross, hindi mo kailangang saktan ang sarili mo para makibahagi ka sa tinapos na gawa ng Panginoon kasi wala ka naman talagang ambag sa ginawa ng Lord. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin yun sa buhay mo. Accept, believe sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Then dun ka lumakad sa finished work of Jesus Christ. Hindi mo kailangang ulitin yung ginawa ng Panginoon kasi hindi ka naman mas gagaling pa kay Lord. Perfect na nga ang ginawa ng Lord. Sabi ng Hebrews 9:12, minsan lamang, once, pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. Di ba yung mga pare, lagi pumapasok doon sa dakong kabanal-banalan in the Old Testament. Dala-dala yung blood nung lamb na pantubos ng kasalanan ng mga Israelites. At iyo'y sapat na. Again, halagi nating tatandaan yung sinabi ng verse, ito'y sapat na. So, hindi mo kailangang ulitin. Hindi mo kailangang higitan, gayahin yung ginawa ni Jesus kasi once and for all, enough na yon. Hindi dugo na mga kambing at guya ang kanyang inihandog. 'Di ba? Kahit na ang dugo natin hindi enough, kundi ang sarili ng dugo. Again, once and for all, hindi na kailangang ulitin. Huwag mo na uling ipako si Jesus sa krus upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. So again ha, meron na po tayong eternal salvation. Dapat mo lang gawin, paniwalaan si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo. Point number 3, Jesus takes away sin. At pag sinabi natin the Lord takes away sin, paniwalaan mo yan. Ang sin na yan, past, yung nakaraan mo, present, and even future sins. Even yung makasalanan mo na hindi mo pa nagagawa, eventually magagawa mo kasi all-knowing yung Panginoon, tandaan mo, pinatawad na po yan ng Lord. Bakit? Kasi tayo ay nasa future, di ba? Si Jesus Christ, He was crucified 2,000 years ago. And even before the foundation of the world, andun na si Jesus Christ. Na foretold na rin na gagawin ito ni Jesus para po tayo po ay iligtas sa eternal judgment and punishment. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, it highlights that believers, tayo po yon, lahat po tayo mananampalataya, we are redeemed not by perishable things, but by the precious blood of Jesus Christ, a lamb without blemish. Again sana tandaan natin, tayo ay tinubos dahil sa dugo ni Kristo.
Hindi po pagiging mabait natin na magliligtas sa atin. Hindi po religion ang pagliligtas po sa atin, kundi yung ating relasyon sa Panginoon. This emphasizes the personal and transformative nature of His sacrifice. Kaya only the Lord God can change us. Hindi naman natin talaga kayang baguhin ang ating sarili. Walang religion, walang tao na makapagbago po sa atin or makakakompleto sa atin, kundi ang ating Panginoon lang. Sabi nga sa Tagalog ng unang Pedro 1:18 to 19, alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo. Yan, ito lang naman doon ang ipinantubo sa atin para hindi tayo mapunta sa impyerno sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang, 'di ba? Referring to Adam and Eve. Sila yung unang tao na nagkasala, 'di ba? Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, 'di ba? Priceless. Kundi saan daw? Precious, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. At hindi natin yung kayang tapatan. Hindi natin yung kayang bayaran, di ba? Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Siya yung perfect talaga na lamb na walang kasalanan, walang kapintasan. Di ba ganun yung requirement na pangtubos ng ating kasalanan at ginawa na po ni Kristo. So kailangan lang po natin itong lakaran tanggapin sa buhay po natin. Sa ating conclusion, Jesus Christ, the Lamb of God, stands as the ultimate fulfillment of God's promises. So minsan nagdududa ka pa, ano ba yung pangako ng Diyos sa akin? Balikan mo lagi si Jesus kasi siya yung ultimate fulfillment ng pangako ng Diyos. We should be thankful and grateful for the salvation na tinanggap natin mula sa Panginoon for the forgiveness of our sins, past, present, and even future sins. His sacrifice is a foundation of salvation, demonstrating God's love and mercy. Through Him, we are redeemed and we are reconciled with God. Kasi di ba nasira yung relasyon natin sa Diyos nung nagkasala ang tao. Pero sa pamamagitan ni Kristo, nabalik ang ating relasyon sa Diyos Ama. Hindi sa ating mga gawa, not by works or religious ritual. Sabi ko kanina, di ba? Minsan kasi akala nila religion yung magliligtas. Akala nila kapag nagpakabait daw ang tao pupunta ng langit. Hindi. Kailangan may relasyon ka kay Jesus. Kasi si Jesus lang ang makakapagligtas. Sabi dito, but by faith in Him. All we have to do is manampalataya sa Panginoon. And even that faith na meron tayo sa Panginoon, regalo yun ng Diyos. Kaya nga tayo pa'y predestine. Sa simula't simula pa, alam na ng Diyos kung sino yung sa Kanya. At salamat sa Lord, isa tayo doon. That is all because of the grace and because of the love of God. So in our application, reflect on the significance of Jesus' sacrifice in your life. Lagi natin yung alalahanin. Are we living in gratitude and obedience? So paano natin makikita ako ba ay namumuhay na mayroong gratefulness, tumatanaw ng utang na loob sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon? Makikita po yan sa mga ginagawa po natin. Dapat andun yung ating intimacy with God, andun na we're giving time to God sa mga fellowship, Bible study, Sunday services, di ba? Pangalawa, share the message of salvation with someone who hasn't heard it yet. Diba, yun yung ating accountability. That's our responsibility. Parang nakakuha ka ng luna sa isang matinding sakit at karamdaman, and then kailangan mo siyang i-share to other na kailangan din. 'Di ba? Nagumaling sa ganong sakit at karamdaman. 'Di ba? Alam mo na pala yung daan, yung tamang gawin para hindi pumunta ng impyerno. So why not share to others na mali yung paniniwala, na hindi pa naintindihan yung tamang gawin para pumunta ng heaven. Akala nila secure sila that they will go to heaven. Akala nila merong purgatorio na may someone to pray for them, to intercede for them kapag namatay sila para pumunta ng langit. Pero walang gano'n. It's a matter of heaven or hell, sabi ng Bible. Pangatlo, spend time in prayer. Alam mo, very important yan. Thanking God for His mercy and grace through Christ. At alam mo, kapag intimate ka talaga kay Lord, in a relationship ka kay Lord, talagang marireceive mo yung mga gustong ipagawa ng Lord sa'yo. Hindi man literal na mararinig mo yung tinig ng Lord, kakausapin ka niya sa panaginip, sa sitwasyon, sa pagkakataon, sa mga salita na ating napapakinggan mula sa Diyos. So ang challenge po sa atin tonight, have you fully accepted Jesus as the Lamb of God in your life? Kung ganoon, let His sacrifice transform you today. Panginoon, salamat o Jesus na kayo po yung Lamb of God who takes away the sins of the world. Alam po namin, Panginoon, na kaming lahat ay pinatawad yun na yung aming past, present, and even future sins. Very grateful
We're thankful, Panginoon, na pinili nyo kami sa simula't simula pa, O Jesus. At alam namin, Lord God, na in our Christian journey, sa samahan, tuturuan at tutulungan niyo po kami na patuloy na makalakad pa sa inyong kalooban, O Father God. Ma-share namin yung gospel to others at sila man din po makakilala sa inyo. Tanggapin kanila na Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, O Jesus. Dalangin po namin, Lord God, na yung mga salita na aming napakinggan, pagkaroon ng buhay, ng kapangyarihan sa bawat isa po sa amin, at patuloy na kayo pong siyang madakilang, mataas, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.